Hi people of the earth! Welcome back! So ngayong araw may panibago na naman tayong pag-uusapan. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin itong patagalin. Let's go! You're all I can think of, every drop I drink up. You're my soda pop, my Ay, hindi ko na alam. Okay, hi guys! Hi mga Earthlings! So, ayan. Today ay pag-uusapan naman natin ang patungkol sa unit rates. Okay? So, para saan ba ito at paano natin ito magagamit para ma-solve ang iba-ibang situation sa ating buhay? Una, ano nga bang pinagkaiba ng ratio sa rates? Okay? Pag sinabi kasi nating ratio, ito ay comparison ng dalawa o higit pang quantities na same kind or same unit. Ang ratio ay ina-express din natin sa form ng fraction or maaari tayong gumamit ng colon. At ang ratio ay nagpapakita ng relative size ng isang quantity sa isa pang quantity. So again, ang ating keyword dito ay same kind or same unit. Halimbawa, 127 centimeters is to 50 inches. So pwede natin siyang isulat as 127 cm is to 50 inches. Ito ay ratio kasi parehas yung dalawang measurement na yan na unit of length. Yun, so ratio ay same kind. Ano naman yung rate? Pag sinabi nating rate, ito naman ay specific type ng ratio na ang kino-compare ay hindi same kind but different kinds of units. Halimbawa, 80 pesos for 3 meals. Pwede natin yung isulat ng 80 pesos is to 3 meals. So magkaiba siyang type ng unit. Isang currency which is 80 pesos at isang product which is 3 meals. So, number of products. Again, pag rate, different kind of units. Yung kanina, ratio, same kind of units. And may isang specific type din itong rate. Kung tawagin ay unit rate. Anong pinagkaiba? Si rate is pwede siyang lahat ng value niya is not 1. Pagdating kay unit rate, dapat yung denominator ay laging 1. So, i-convert natin yung rate kung saan yung denominator ay magiging 1 at pag naging 1 na yung denominator, isa na siyang unit rate. Yan, ito yung tatlong iyon. So, saan ba ito pwedeng gamitin? Actually, napakaraming gamit ng unit rates at ng rates. Halimbawa, pag nagbabudget tayo ng pera, so, ginagamit natin yung principle ng rate para makapag-plan tayo ng ating mga expenses. And ganun din naman sa simpleng transportation. So, sa pamamagitan ng rate, nakikita natin alin yung best mode of transportation na pwede nating sakyan or anong oras kaya tayo dapat umalis sa ating bahay para makarating tayo sa ating patutunguhan ng hindi ganoong kaaga at hindi rin naman late. So, unit rates po yun or rates. Nandyan din halimbawa sa pagluluto. Common na common to. So pagka tayo ay naglalagay ng mga ingredients, especially kung ikaw ay nasa catering service kung saan kailangan mong skill up yung iyong nilutong pagkain. So imbes na good for 5 servings, kailangan mong i-skill up yung mga ingredients na good for hundreds of servings. So rates din ang ginagamit natin doon. At napakarami pang iba. Okay, so super daming pwedeng paggamitan ng rates. Ngayon, paano natin to sinasagutan? Halimbawa, ito yung aking 4 na tanong. Ang goal natin is ma-convert itong mga rates na ito into unit rates. Okay? So, importante na maalam tayo mag-convert into unit rates para alam natin kung gaano kalaki, gaano kamahal, or gaano kataas ang kailangan per unit. Okay? So, halimbawa, iyong number 1. Sabi dyan, 2,000 pesos for buying 1 concert ticket. So, ito ay gagawin nating unit rates. So,
So, una, ang kailangan natin gawin, isulat lang natin siya in the form of ratio. So, 2,000 pesos is to 1 ticket. And then, i-convert lang natin siya into fraction form, which is just 2,000 pesos over 1 concert ticket. So, ito na yung ating fraction form nito. And, kailangan ang denominator ay 1 para maging unit rate yung ating given. Kung makikita natin dito, ang kanyang denominator ay 1 na. Which means, ito palang given na 2,000 pesos for buying 1 concert ticket ay already naka-unit rate na kasi 1 na yung kanyang denominator. Kaya ang ating final answer ay 2,000 pesos per concert ticket. Yan. Shout out pala muna, ayun, kay Kirsten ng Isumbing. Alright, salamat sa pag-point out ng error sa ating video. Ngayon is tingnan natin yung number 2. Sabi dyan, 30 people for cleaning 6 classrooms. Again, sulat lang natin siya as a ratio. 30 people is to 6 classrooms. And then convert lang natin into fraction. 30 people over 6 classroom. And makikita natin dito na hindi pa siya 1 ang denominator. 30 over 6 ang denominator. So, kailangan yung 6 na yon ay maging 1. Of course, without changing the value. So, paano natin gagawin yon? Kung ano yung denominator, doon mo lang i-divide both sides ng ating fraction. So, I will divide this by 6, both sides, para maging 1 yung denominator. 30 divided by 6 is 5, and 6 divided by 6 is 1. Which means, 1 na yung ating denominator, kaya 5 people per classroom ang ating unit rates. Ganon siya. Okay, ang goal natin, gawing 1 ang denominator. Subukan natin sa kasunod. 15-item quiz for 1.5 hours. Una, isulat natin siya as a ratio. 15 items is to 1.5 hours. Then, let's make it a fraction. 15 items over 1.5 hours. And itong ating fraction, kailangan gawin nating 1 ang denominator, which means kung ano yung denominator niya, i-divide lang natin both sides doon. Ito ay 1.5 ang denominator, kaya divide both sides by 1.5. At ang magiging sagot natin dyan is 10 is to 1. 15 divided by 1.5 is 10, and 1.5 divided by 1.5 is 1. Which means, 10 items per hour pala ang dapat mong masagutan sa isang 15-item quiz na good for 1.5 hours. And lastly, sabi dyan, 600 pesos for 16 packs of juice. Gawin muna natin siyang ratio. 600 pesos is to 16 packs of juice. Then sa fraction, 600 pesos over 16 packs of juice. Now, ang goal nga ulit is yung denominator ay maging 1. Kaya, divide lang natin both sides by 16. 600 divided by 16 will give us 37.5, and of course, 16 divided by 16 will give us 1. Kaya, ang unit rate natin dito ay 37.5 pesos per pack of juice. So, ganun lang kadali ang pag-convert ng rates sa unit rates. Okay? Tingnan nga natin kung nakuha mo ito. Subukan mong sagutan itong 3 items na ito. Pwede mong i-pause itong video and then after mo magsagot, just play the video and let's see kung tama ka. And welcome back! So tingnan natin kung tama ang sagot mo. 10 hands to 5 humans. Again, gawin mo ng ratio. Then after that, convert to fraction. And ang goal, yung denominator ay maging 1.
which means you need to divide both sides by the denominator. So, divide both sides by 5. Ito ay magiging 2/1. This means that 2 hands per human. Yan ang ating unit rates. Subukan natin yung next number. 300 pesos per 2 hours of work. Gawin nating ratio, 300 pesos is to 2 hours of work. Sa fraction, ito ay kaparehas ng 300/2. And of course, gawin natin siyang 1 ang denominator by dividing both sides by 2. And we will have 150/1, which means ang unit rate nito ay 150 pesos per hour of work. Yun pala yun. And last number, 300 pesos per 3 kilograms of rambutan. So, tingnan natin kung paano to isa-solve. Una, gawing ratio. 300 pesos is to 3 kilograms. And then, fraction, 300/3. Divide both sides by the denominator para maging 1, which is 3. So, divide both sides by 3. We will have 100/1, which means ang unit rate ay 100 pesos per kilogram of rambutan. So, ganun lang pala mag-convert ng rate into unit rates. So, ngayon naman, tingnan natin kung saan ba mga situations pwede nating magamit ang unit rates. Tingnan natin itong problem 1. Sabi dyan, sa San Pablo City daw, mayroong approximately 300,000 population sa kanyang land area na approximately 200 square kilometers. Ilan daw kaya ang population ng San Pablo City per square kilometer? So again, step 1, let's identify the given lang. So ang given natin is una, yung population na 300,000 people. Pangalawa is yung land area natin na 200 square kilometers. Then, gawin lamang natin yung fraction. So, ang ratio niyan ay 300,000 is to 200. And then, ang fraction niyan ay 300,000/200. After nyan, pwede na tayong mag-solve sa ating step 3. So, again, ang gagawin lamang natin dito ay gawin muna natin itong 1. Yun yung goal natin yung denominator maging 1. So, divide both sides by 200. Which means, ang magiging sagot ay 1,500 people over 1 square kilometer. And ang sagot sa problem na ito ay, the population of San Pablo City is 1,500 per square kilometer. Yan, ganun lang tayo mag-solve ng iba-ibang situations involving unit rates. Isa pang sample. Sabi dito, may isang baker daw na kayang mag-bake ng around 60 breads sa loob ng isang oras. Kung ang kanyang work ay 8 hours a day, ilang bread kaya ang kaya niyang i-bake? So again, let's find the given. So 60 breads within 1 hour. Ito ang ating gagawing fraction, which is 60 breads over 1 hour. Ngayon ang goal natin, ito kasing nakuha natin dito is unit rates na. Kasi nga 1 na yung denominator, di ba? Kaso ang kailangan daw nating kunin is what if 8 hours a day? So, pabalik. Okay? Kanina, from rate, ginagawa nating unit rates para maging 1 ang denominator, makita natin yung sagot sa tanong. Now, babalik tayo. Ang nakuha na natin ay unit rates. Gagawin na natin siyang rate para malaman ko ilang bread sa loob ng 8 hours. To do that, let's proceed to step number 3. So, alin ang ating gagawin? So again, ang goal natin ito ay maging 8 hours kasi gusto natin siyang i-scale up. Imbis na i-convert siya from rate to unit rates, yung ating unit rate ngayon na 60 breads to 1 hour, ay ang gusto natin scale up siya into 8 hours. So, paano ko gagawing 8 itong 1 sa ilalim? Yan. Pwede natin siyang i-multiply both sides by 8. Dapat both side lagi para hindi na babago yung value. Nag-scale up lang tayo. So, yung 1 hour kasi pag minultiply ko sa 8, that is 8 hours na. So, makukuha ko na yung goal ko sa question.
And 60 times 8, it will give us 480. Which means, the baker can bake 480 breads within 8 hours. Ayan. So, ganun lang naman pala yun sa pagsasolve ng mga iba-ibang situation involving unit rates. So, shoutout muna natin. Super shoutout kina Sian, Jewel, and Danny ng Kisumbing at Jess Rob ng Zara. Ayan. So, thank you sa inyo sa pagpo-point out din ng error sa ating mga video. And of course, super duper special shoutout kay Vince. Pang 3.1415 daw na araw na niya ito nagre-request. Ayan, natupad na ang request mo. And para makita natin kung tunay na na-gets mo kung ano yung ating pinag-uusapan ngayon, subukan nating sagutan itong problem na ito. So, pwede mong i-pause yung video and after that, balik ka dito at tingnan natin kung tama ang sagot. Okay? Ayan. Let's see kung tama ang sagot mo. So, hanapin natin yung given. Una is yung 3,200 pesos as a rent cost. And then, ang duration niya is for 8 hours. Gawin natin siyang unit rates. 3,200 pesos is to 8 hours or 3,200 pesos over 8 hours. Ang gagawin muna natin dito ay gawing 1 yung denominator para mabilis tayong mag-convert to 10. Okay? So, solve natin ito. So, para maging 1 yung denominator, i-divide lang natin both sides by 8. It will give us 400 pesos per hour. Ngayon, alam ko na yung unit rate nito. Madali ko nang malaman kung magkano ang kailangan kong bayaran depende sa duration ng aking pagkakarenta dun sa kotse. In this case, 10 hours. So, ang goal ko lang, itong ating denominator ay maging 10 hours by simply multiplying both sides by 10. And ang makukuha natin ay 4,000 pesos over 10 hours, which means it would cost 4,000 pesos to rent the car for 10 hours. Nakuha mo ba? Yan, napakagaling naman talaga. At ganon tayo magsagot ng ating unit rates. So sana ay nakatulong itong video na to sa'yo at may natutunan kang bago. At yun lang naman for today mga Earthlings. Bye!